Nakita natin na nung buhay pa siya, nung nakasakay sa bangka, may bagyo, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Anong sinabi niya sa ginising siya ng mga apostoles? Anong sabi ni Jesus Christ? Pinahinto niya ang hangin, pinahinto niya ang bagyo. That's the power of the Word. And it's the same Word that the Lord Jesus Christ has used para itong mga planetang ito, lahat ng, whether we are talking about the Milky Way, the galaxy, Andromeda, yung nakakaalam sa science, is under the control of the Lord Jesus Christ. He is the Lord of heaven and earth. He is not only the creator of heaven and earth, but He is the Lord. And everything is under His control by His Word, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya, alam natin that even though mangyayari ito, but because of, for the sake of the elect, nakasama tayo doon, no? We will not experience yung kasuklam-suklam mangyayari sa mundo. Dahil sa salita lang ng Panginoong Yesus, everything is under His control with His mighty word. The Lord Jesus created this universe and He holds it together, all together. He controls the movement of every planet, every star, of every particle of dust in the universe. Nothing moves anywhere without His permission. That is why the movements of the planets and the stars can be calculated with such precision. On that day, Jesus will remove His controlling hand from the universe. He will allow it to spin out of control as He sets the stage for His return to the earth. Hahayaan ng Panginoon na mahulog ang mga bituin. Magkakaroon ng solar and lunar eclipse. Magkakaroon ng banggaan. Lahat ng mga transportation. Didilim ang buong mundo. Kasi yung control niya ay wala na. Bibitawan na niya. But beware, sabi niya, maging mapagmasid tayo. Kasi eto na yung time na darating na ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong magulumihanan, sabi niya. Sabi niya sa John 14:3, diba? In my Father's house are many mansions. Babalikan ko kayo. So that is our, yung encouragement na bilang mananampalataya, yung pangako ng Diyos sa atin ay tutuparin niya. He is a God, covenant-keeping God. No? Nang dahil sa kanyang pangako through our Lord Jesus Christ, matutupad yun, tutuparin niya yun. And we should not worry, but we should trust the Word of God na kanyang ipinangako. Kahit nagkakagulo sa lahat ng dakong ng mundo, heto magandang balita. Mula sa verse 26, pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig. So we're talking about north, east, west, south. Lahat ng mga bansa, no? Titipunin. Kaya naniniwala tayo that in every nation, kasulok-sulukan man, may mga mananampalatayang tinawag ang Diyos doon. Kasi the angels will gather all the four corners of the earth. Okay? Tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Tunay nga na ang Diyos ay covenant-keeping God, tutuparin niya ang kanyang pangako, mga hinirang ng Diyos. Ayon sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, chapter 4, verse 16, ang sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon, tayo magpakailanman. Kaya't mangag-aliwan tayo sa isa't isa sa mga salitang ito.